Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 261, mga kakaibang spells. Klang-klang. Elder Fang, maaari mo bang buksan ang pinto? Nakikiusap ako, pakiusap na makita namin si Kuya Shinju. Nakikiusap ako, nakikiusap ako. Sa sandaling iyon, umiiyak sina Li Xiaohan at Su Linier habang nakatayo sila sa labas ng Darksteel Gate. Ang bawat salitang sinabi nila ay parang isang matalim na kutsilyo na tumusok sa puso ni na Elder Fang, Elder Kang, at Xiaolong. Matandang Fang, papasukin mo ang dalawang babae. Sa sandaling iyon, sa wakas ay hindi na natiis ni Xiaolong ang pagsusumamo ni na Li Xiaohan at Su Linier at sinabi kay Elder Fang. Elder Fang, papasukin mo sila. Pagkatapos ni Xiaolong, kahit si Elder Kang ay sinubukang hikayatin si Elder Fang. Matapos marinig ang mga salita ni na Xiaolong at Elder Kang, dahan-dahang ibinaba ni Elder Fang ang kanyang ulo at tumahimik. Sa sandaling iyon, ang puso ni Elder Fang ay hindi mas maganda kaysa kay Xiaolong at Elder Kang. Gayunpaman, talagang natatakot siya na hindi makayanan ni na Li Xiaohan at Su Linier ang suntok na ito. Natatakot siya na may gagawing kalokohan si na Li Xiaohan at Su Linier. Buzz. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, dahan-daang itinaas ni Elder Fang ang kanyang palad. Kasabay nito, dahan-daang lumutang ang isang Spirit Formation Key patungo sa Darksteel Gate. Nang ang Spirit Formation Key ay nakipag-ugnayan sa Darksteel Gate, ang Spirit Formation sa Darksteel Gate ay agad na nawala. Langit ni Creek. Habang nawala ang Spirit Formation, dahan-daang bumukas papasok ang Darksteel Gate. Nang mabuksan ang Darksteel Gate, lumitaw ang mga figure ni na Li Xiaohan at Su Linier sa paningin ni Elder Fang at ng iba pa. Sa sandaling iyon, nakaluhod sa lupa si na Li Xiaohan at Su Linier. Nang mabuksan ang Darksteel Gate, dahan-daang nagangat ng ulo ang dalawa. Sa pagkakataong iyon, nababalot ng luha ang magagandang mukha nila. Bukod dito, marami pa ring mga luha ang umaagos mula sa kanilang mga mata. Ang kanilang pagikbi ay naging sanhi ng pananakit ng puso ni Elder Fang at ng iba pa. Kuya Shinju. Nang mabuksan ang pinto, itinapon ni na Li Xiaohan at Su Linier ang malabo nilang mga mata sa bulwagan. Nang makita nilang dalawa si Shinju na nakahiga sa gitna ng bulwagan, agad silang tumayo at tumakbo patungo kay Shinju. Kuya Shinju, Kuya Shinju. Sa pagtingin kay Shinju, na ang mga mata ay nakapikit at ang balat ay bulok na hindi na makilala, naramdaman ni na Li Xiaohan at Su Linier na parang tinutusok ng mga kutsilyo ang kanilang mga puso. Labis silang nasaktan at nagsimulang umiyak muli. Sa dalawang ito, mas gugustuhin nilang magdusa kaysa makita si Shinju na haantong sa ganito. Old Fang, paano may liligtas ni Old Kang si Brother Shinju? Sabihin sa amin, pwede ba? Hanggat may liligtas nito si Kuya Shinju, handa akong gawin ang lahat. Pakisabi sa akin. Biglang tumalikod si Li Xiaohan at lumuhad sa lupa, nagmamakaawa kina Elder Fang at Elder Kang. Xiaohan, huwag mong gawin ito. Bumangon ka na, kung may paraan para iligtas si Shinju, matagal na natin itong ginawa. Nang makita si Li Xiaohan sa ganoong kalagayan, agad na pumunta si Elder Fang para tulungan siyang tumayo. Hindi, dapat may paraan. Dapat may paraan. O tama, soul energy. Ang aking soul energy at ang soul energy ni Brother Shinju ay may mutual attraction effect. Maaari tayong magsama-sama. Ang lakas ng aking kaluluwa ay maaaring makatulong kay Brother Shinju. Posible ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang bumulong si Li Xiaohan sa sarili. Sa pag-iisip nito, nagmamadali siyang tumayo. Kasabay nito, inilabas niya ang kanyang mahinang berdeng espiritual na lakas ng walang pinipigilan, naghahanda na ibuhos ito sa pagpapatupad ng parusa. Xiaohan, walang kwenta. Kung pwede lang, matagal ko nang ginawa. Nang makitang may ginagawang pagpapakamatay si Li Xiaohan, agad na pumunta si Elder Kang para pigilan siya. Hindi lang si Elder Kang, ngunit mabilis ding ginamit ni Elder Fang ang kanyang kapangyarihan para pigilan si Li Xiaohan, natatakot na baka gumawa siya ng katangahan. Nawala ka na ba sa isip mo? Si Shinju ay hindi pa patay, at siya ay tumagal ng napakatagal. Maaaring magising siya anumang oras. Kung magising siya at matagpuan kang patay, at namatay ka dahil sa kanya, sa tingin mo ba ay gusto pang mabuhay si Shinju? Sa sandaling ito, si Xiaolong, na matagal ng tahimik na nanonood, sa wakas ay hindi na napigilan ang kanyang damdamin at pinagalitan si Li Xiaohan. Ngunit, papapanoodin na lang ba natin si Kuya Shinju na naghihirap ng ganito? Hindi ko kaya, hindi ko talaga kaya. Kuya Shinju. Matapos marinig ang mga salita ni Xiaolong, biglang umupo si Li Xiaohan sa tabi ng misteryosong yelo. Hinawakan niya ang misteryosong yelo at tinitigan si Shinju, na mahina ang aura sa loob ng misteryosong yelo. Tubhang mapatla ang mukha ni Li Xiaohan. Hindi lang si Li Xiaohan. Sa sandaling ito, lahat ng iba ay umiiyak. Maging sina Elder Fang at Elder Kang, na karaniwang mahigpit, ay pareho. Sa kanila, si Shinju ay napakahalaga. Ang makita si Shinju sa ganoong kalagayan ay nagpahirap sa kanilang mga puso kaysa sa iba. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang espiritu sa katawan ni Shinju ay malinaw na. Mukhang hindi na ito makakatagal pa. Gayunpaman, ang maraming kulay na enerhiya na inilalabas nito ay mas nagngangalit. Patuloy nitong inaatake ang aura at kaluluwa ni Shinju. Habang patuloy na umaatake ang maraming kulay na enerhiya sa loob ng ilang araw at gabi, ang soul force na sumasakop sa ibabaw ng kanyang kaluluwa ay humihina at humihina.
Napakahina nito kaya hindi na ito makahawak. Bang! Bang! Bang bang! Gayunpaman, nang malapit nang masira ang Soul Force ng maraming kulay na enerhiya, ang Soul Force ay biglang nagsimulang pumiglas ng marahas. Habang nanginginig ito, lumitaw ang isang itim na rune sa Soul Force. Bukod dito, ang rune ay nagpapalabas ng isang lubhang nakakatakot na kapangyarihan. Ang kakaiba ay nang lumitaw ang rune, ang maraming kulay na enerhiya na nakapaligid sa Soul Force ay agad na umatras, na parabang natatakot ito sa rune. Bang 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 bang! Matapos gamitin ang rune, 12-dosenang rune ang patuloy na lumusot palabas mula sa Soul Force. Itim ang kulay ng 12-dosenang rune. Bukod dito, sila ay konektado sa isa't isa, na parabang sila ay isang dragon na mabilis na umiikot. Gayunpaman, ang kapangyarihan ay binubuga ay marahil isang bagay na kahit libu-libong mga dragon ay hindi maihahambing. Ito ang anteng-anteng na inimbak ng mahiwagang eksperto sa katawan ni Xingju nang pumasok siya sa Primordial Relic. Ham. Nang lumitaw ang rune, mabilis na binawi ng Soul Force ang maraming kulay na enerhiya pabalik sa katawan nito. Kasabay nito, mabilis itong tumakbo patungo sa bibig ni Xingju. Sinusubukan talaga nitong tumakas. Whoosh! Gayunpaman, nang malapit nang makatakas si Li Lingzi, ang talismans ay agad na nawala. Nang muling lumitaw, napalibutan na nito si Li Lingzi. GGGGG. Nang mapagtanto nito na napapalibutan ito ng rune, ang Soul Force ay talagang naglabas ng kakaibang tunog. Ito ay tunog ng takot, ngunit ito rin ay tunog ng pagmamakaawa. Ang Soul Force na tila maganda, ngunit talagang parang demonyo, ay talagang napakaliit sa sandaling iyon. Hu. Gayunpaman, sa pagharap sa pagmamakaawa ng Soul Force, ang rune ay walang kahit nakititing na awa. Ang rune ay biglang umikot ng mabilis, at sa parehong oras, lumiit ito sa pagkubkob ng Soul Force. Ham. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nagsimulang magpanik ang diwa ng araw na iyon. Inilabas niya ang lahat ng maraming kulay na liwanag na enerhiya sa kanyang katawan nang hindi nagpipigil sa pag-atake sa paligid ng mga rune. Gayunpaman, ang walang kapantay na malakas na maraming kulay na liwanag na enerhiya ay walang kahit kaunting buffering force laban sa mga rune. Parang wala lang, ham. Sa huli, habang ang Soul Force ay nagpakawalan ng isang malungkot na sigaw, sinira nito ang Soul Force hanggang sa mamatay. Ang kakaibang bagay ay na matapos durugan ang Soul Force, ang maraming kulay na enerhiya na pinakawalan nito ay agad na nilamon ng rune. Whoosh! At nang makumplito ang lahat, muling bumaw ng rune sa pinanggagalingan ng kaluluwa ni Xingju. Buwam! Sa sandaling ang rune ay bumaon sa pinanggagalingan ng kaluluwa ni Xingju, si Xingju, na natutulog sa malalim na yelo, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Kasabay nito, nanginginig ang kanyang mga braso, at ang malalim na yelo na nakabalot sa kanya ay nabasag. Pati ang profound ice rune na nakadikit sa kanyang katawan ay natangay. Kuya Xingju, ang biglaang pagbabago ay naging sanhi ng pagkagulat ng lahat. Nagmamadali pang ang inabot ni Li Xiaohan ang kanyang mga kamay, gustong yakapin ang nagising na si Xingju. Xiaohan, huwag kang lalapit kay Xingju. Agad na hinarang ni Elder Feng si Li Xiaohan dahil alam niyang hindi dapat hawakan ang katawan ni Xingju. Weng. Pagkagising, napahawak si Xingju sa kanyang dibdib at napaungol sa sakit. Kasabay nito, ang kanyang katawan ay nagsimulang lumutang at isang madilim na liwanag ang nagsimulang lumiwanag mula sa kanyang dibdib. Kumislap ang madilim na itim na liwanag. Gayunpaman, sa bawat oras na ito ay kumikislap, isang aura na naging sanhi ng panginginig ng lahat ay ipapalabas. Napakalakas. Ano yan? Habang nakatitig siya sa itim na liwanag na patuloy na kumikislap sa dibdib ni Xingju, mabilis na nanlaki ang matandang mata niya dahil nakaramdam siya ng pamilyar na pakiramdam mula sa liwanag. Ito ay isang pakiramdam na tanging ang mga nangungunang eksperto ng Soul Eater Clan ang maaaring magkaroon. Gayunpaman, kumpara sa pakiramdam na iyon, ang aura na ibinubuga mula sa itim na liwanag ay bahagyang naiiba at mas nakakatakot. Tingnan mo, gumagaling na ang katawan ni Xingju. Gayunpaman, sa sandaling ito, nabigla si Elder Feng nang makitang ang bulok na katawan ni Xingju ay gumaling sa nakakatakot na bilis. Hindi lang iyon, ngunit ang aura ng execution ay talagang patuloy na tumataas. Ang nakakatakot na bilis na iyon ay parang baha na hindi mapigilan at matatawag pang ang nakakasindak. Ang ikinagulat ng lahat ay ang aura ni Xingju ay patuloy na tumataas mula sa pinakamababang punto nito patungo sa mid-level na working realm. Sa sandaling ito ay tumataas pa rin. Sa bilis na ito, hindi magtatagal para maabot nito ang mataas na antas ng Combat King Realm. Paano ito posible? Talagang nagawa niyang pinuhin si Li Lingzi. Bagamat nawala na ang lahat ng kapangyarihan ni Xiaolong, mayroon pa rin siyang soul force at senses. Kaya naman, natitiyak niya na si Xingju ang nagpino kay Li Lingzi. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na maaaring direktang pinuhin ni Xingju si Li Lingzi. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 262, mga kakaibang spells. Buzz. Sa sandaling ito, ang madilim na liwanag sa dibdib ni Xingju ay kumikislap ng mas mabilis, na parang nagpapadala ito ng kapangyarihan kay Xingju. Sa ilalim ng mabilis na pagtaas na ito, ang kapangyarihan ni Xingju ay sa wakas ay umabot sa rurok ng mid-level na Combat King Realm.
Gayunpaman, sa sandaling ito, ang bilis ng pagtaas ng kapangyarihan ni Xingju ay nagsimulang bumagal. Mukhang naubos na ni Rilingzi ang kanyang kapangyarihan, at hindi na sapat para kay Xingju na makapasok sa mataas na antas ng Working Realm. Nang maramdamang bumabagal ang kapangyarihan ni Xingju, kumunat ang noo ni Xiaolong at sinabi sa medyo nanghihinayang tono. Hindi dahil kulang ang kanyang kapangyarihan, kundi ang kanyang kapangyarihan ay kinokontrol. Gayunpaman, sa sandaling ito, pinabulaanan ni Old Man Fang. Bilang isang management elder ng Soul Eater Clan, si Old Man Fang ay napakahusay sa pagkontrol sa kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Kaya, ang kanyang pangunawa ay mas tumpak. Sa katunayan, ito ay tulad ng sinabi ni Old Man Fang. Kahit na ang bilis ng pagtaas ng kapangyarihan ni Xingju ay bumagal, hindi ito huminto. Sa halip, patuloy itong tumaas. Parang may kakaiba sa katawan ng batang ito. Matapos maramdaman ang pagbabago, hindi napigilan ni Old Man Fang na mapasigaw sa paghanga. Kahit na ang bilis ng pagtaas ng kapangyarihan ni Xingju ay mabuti, ang paglilinang ay, pagkatapos ng lahat, isang unti-unting proseso. Kung siya ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay, ito ay magiging sanhi ng kanyang kapangyarihan na maging hindi matatag, at ang kanyang pundasyon ay manginig. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang kapangyarihan ng paunti-unti sa isang kritikal na sandali hanggang sa gumawa siya ng isang pambihirang tagumpay, maiiwasan niya ang mga hinaharap na problema ng kanyang kapangyarihan na maging hindi matatag. Matapos marinig ang mga salita ni Old Man Fang, naunawaan ng lahat na mayroong isang makapangyarihan at misteryosong bagay sa katawan ni Xingju na kumokontrol sa bilis ng pagtaas ng kapangyarihan ni Xingju. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi ni Old Man Fang na may kakaiba sa katawan ni Xingju. Sa sandaling ito, ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Xingju. Ang lungkot at pag-aalala sa kanilang mga mukha ay tuluyan ng nawala, napalitan ng pag-asa. Inaasahan ng lahat na makakalusot si Xingju sa mataas na antas ng Combat King Realm sa isang iglap. Masyadong maraming pasanin si Xingju sa kanyang mga balikat. Sa pamamagitan lamang ng pagiging mas malakas ay mababawasan ang pressure sa kanya. Weng 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 weng. Lumipas ang oras ng paunti-unti. Ang pagkutitap na liwanag sa dibdib ni Xingju ay hindi na halata gaya ng dati. Gayunpaman, ang lakas ni Xingju ay hindi tumitigil sa pagtaas. Higit pa rito, pagkaraan ng ilang araw, ang lakas ni Xingju ay umabot na sa rurok ng mid-level na Combat King Realm. Ilang sandali lang ay nakagawa na siya ng breakthrough. Sa nakalipas na ilang araw, hindi umalis sina Li Xiaohan, Elder Feng, at ang iba pa. Sa halip, itinoon nila ang kanilang mga mata kay Xingju. Lalo na sa isang napakahalagang sandali, ang lahat ay nagpawis para kay Xingju. Bang! Biglang sumabog ang malakas na alon ng enerhiya mula sa katawan ni Xingju. Ang ripple ng enerhiya ay hindi madilim na pula tulad ng dati. Ito ay talagang isang malalim na pula na malapit sa kapangyarihan ng sikat ng araw. Maliwanag, ito ay nakuha mula sa pagpino ng photon mula sa araw na iyon. Gayunpaman, nang sumabog ang energy ripple, bigla itong tumigil. Sa huli, naabsorb ito sa katawan ni Xingju. Sa sandaling ito, nagulat ang lahat nang malaman na ang lakas ni Xingju ay aktwal na umabot sa mataas na antas ng Working Realm. Sa sandaling ito, dahan-dahang bumukas ang mahigpit na nakapikit na mga mata ni Xingju. Xiaohan, Liner, Master, Old Man Fang. Nang imulat ni Xingju ang kanyang mga mata, nagulat siya sa una. Pagkatapos, isa-isa niyang binasa ang mga pangalan ng lahat. Siya ay nalilito at walang ideya kung ano ang nangyayari. Kuya Xingju. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi na makontrol ni Li Xiaohan ang pananabik sa kanyang puso. Tumalon siya at nahulog sa mga bisig ni Xingju. Niyakap niya ng mahigpit ang katawan ni Xingju. Kasabay nito ang pagpatak ng mga luha sa kanyang magandang mukha. Humihikbi siya ng hindi mapigilan. Obo, 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 obo. Sa pagtingin sa biglaang pagkilos ni Li Xiaohan, sinadya ni Old Feng na huminto at umubo. Ito ay dahil si Xingju ay kasalukuyang nakahubad. Nang tumaas ang enerhiya ni Xingju kanina, mayroong isang layer ng dark black spiritual strength na tumatakip sa ibabaw ng kanyang katawan, na maaaring gamitin bilang takip. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Xingju ay talagang naging isang hubad na lalaki. Hehe, sabi ko, Old Man Feng, lumabas na tayo. Huwag kang manatili dito at hamarang. Nang makita ito, sinabi ni Xiaolong, na nasa gilid, na may pilyong tono. Xiaolong, bakit naging ganito ka na naman? Ang aura mo. Matapos marinig ang mga salita ni Xiaolong, napansin ni Xingju na may isang sanggol na nakatayo sa likod ni Elder Feng. Ang sanggol na ito ay si Xiaolong noong nabuklad ang kanyang kapangyarihan. Nang mapagtanto niya ito, ang ekspresyon ni Xingju ay lubhang nagbago. Mabilis niyang inaliw si Li Xiaohan at humakbang papunta sa harapan ni Xiaolong at ng iba pa. Kasabay nito, nahayag ang kanyang kabayanihan. Para kina Elder Feng, Elder Kang, at Xiaolong, ang pagkilos na ito ni Xingju ay hindi malaking bagay. Kung tutusin, lahat sila ay lalaki. Gayunpaman, si Su Linier, na nasa gilid, ay labis na napahiya. Matapos ang pagsigaw, mabilis siyang tumalikod at hindi naglakas loob na tingnan ang pagbitay. Sa sandaling ito, ang malambot na mukha ni Su Lin ay naging pulang mansanas. Liner, bakit ka? My God, nasaan ang mga damit ko? Sa pagharap sa abnormal na pag-uugali ni Su Liner, si Xingju ay nagulat at nalito.
Gayunpaman, nang tingnan niya ang sarili, laking gulat niya nang makitang wala siyang suot. Nangangahulugan ito na nakagawa lang siya ng reality show sa harap ni Suliner. Puff. Sabi ko, Shinjo, bakit ka ba kinakabahan? Siyempre, magiging sayo si Liner di kalaunan. Kailangan mong makita kung ano ang gusto mong makita maaga o huli. Haha. Nang makita nila ang lilang mukha ni Shinju, hindi nila maiwasang matawa. Tinukso pa ni Xiaolong si Shinju. Sabi ko, anong nangyayari? May makakapagsabi ba sa akin? Sa sandaling ito, naglabas na si Shinju ng protective armor mula sa kanyang storage bracelet at isinuot ito. Gayunpaman, sa pagharap sa kasalukuyang sitwasyon, si Shinju ay medyo nalilito. Sinabi ni Elder Fang kay Shinju ang lahat ng nangyari ng detalyado. Matapos makinig sa paliwanag ni Elder Fang, nalaman ni Shinju na ang gold pies sa kailaliman ng formation ay tinatawag na Sunray, at ito ay isang bihirang kayamanan ng langit at lupa. Bukod dito, sinamantala nito ang sandali ng ilabas ang liwanag upang makapasok sa kanyang katawan, sinusubukang sakupin ito. Gayunpaman, sa huli, ito ay misteryosong pinino niya. Mukhang nakinabang ako sa isang sakuna sa pagkakataong ito. Matapos maunawaan ng lahat, ang mga sulok ng bibig ni Shinju ay hindi maiwasang mabaluktot sa isang napakatalino ng ngiti. Hindi lamang niya matagumpay na pinag-isa ang Eastern Region, naabot din ni Shinju ang high-level combat king realm. Ito ay isang hindi inaasahang sorpresa para kay Shinju. Pagkatapos noon, nagdao si Shinju ng reward ceremony sa Azure Palace. Una, gusto niyang gantimpalaan ang mga lumahok sa digmaan at nagbigay ng kontribusyon, at pangalawa, nais niyang ipaalam sa lahat ng makapangyarihang mandirigma ng Azure Palace at sa mga pinuno ng kani-kanilang kapangyarihan na hindi lamang siya, ang pinuno ng palasyo ng ang Azure Palace, ligtas at maayos, ang kanyang kabuuang lakas ay tumaas din. Sa seremonya ng gantimpala na ito, gumawa din si Shinju ng ilang mga pagsasaayos sa pamamahagi ng mga kapangyarihan sa buong Eastern Region. Nagpadala rin siya ng mas maraming combat kings sa mas mahahalagang lugar, lahat para sa kapakanan ng paglalatag ng napakalakas na network ng depensa sa Eastern Region. Alam ni Shinju na ngayon na ang Eastern Region ay pinag-isa, ang Gold at Silver Mountain Villa ay maaaring umatake sa Azure Palace anumang oras. Ang seremonya ng pabuya ay tumagal ng buong 3 araw, ngunit nahawakan ni Shinju ang lahat ng naaangkop. Sa pagkakataong ito, kahit si Elder Fang at ang iba ay hindi maiwasang humanga sa namumukod tanging katalinuhan at pamumuno ni Shinju, dahil masasabing perpekto ang pagganap ni Shinju. Pagkatapos ng seremonya ng gantimpala, si Shinju ay ipinatawag ni Old Kang sa palasyong tinitirhan niya. Gusto ni Old Kang na malaman pa ang tungkol sa mahiwagang bagay sa loob ng katawan ni Shinju. Old Kang, sinasabi mo na may isang misteryosong bagay sa loob ng katawan ko na nagpoprotekta sa akin, at ito ay may kaugnayan sa Soul Eater Clan. Matapos makinig sa paliwanag ni Old Kang, nagtatakang tanong ni Shinju. Oo, pero hindi ako sigurado kung related ito sa Soul Eater Clan. In short, medyo may hawig ang aura nito. Walang katiyakan ang sagot ni Old Kang nang marinig niya ang tanong ni Shinju. Kuya Kang, hindi ko talaga alam na mayroon akong ganoong bagay sa loob ng aking katawan, at hindi ko pa ito natuklasan noon pa man. Hindi kaya nagkakamali ka. Gayunpaman, sa sandaling ito, tumanggi si Shinju ng may lubos na katiyakan. Sa sandaling ito, alam na ni Shinju kung ano ang nasa loob ng kanyang katawan. Ito ay marahil ang anteng-anteng na itinanam ng misteryosong eksperto sa kanyang katawan sa mga sinaunang guho. Gayunpaman, binigyan ng babala ng senior na iyon si Shinju, at iyon ay ang huwag ipaalam sa sino man na nakilala siya ni Shinju. Ang senior na iyon ay hindi maarap, at tiyak na may dahilan sa likod ng kanyang babala. Sa makatuwid, kahit na si Shinju at Old Kang ay sobrang malapit, hindi niya intensyon na sabihin sa kanya ang tungkol dito. Kaya naman, kaya lang niyang magsinungaling at itago ito. Kakaiba, baka naiwan sa iyo ng tatay mo. Nagdududang tanong ni Old Kang nang makita niya ang ekspresyon ni Shinju. Marahil, ngunit kung ito ay isang bagay na naiwan sa akin ng aking ama, kung gayon tiyak na hindi ito makakasama. Nang marinig ang tanong ni Old Kang, paulit-ulit na tumango si Shinju at sumagot ng nakangiti. Hindi masamang ideya na itulak ang bagay na ito sa kanyang ama. Kung tutuusin, ang lakas ng kanyang ama ay umabot na sa rurok ng kontinente noon. Bukod dito, bilang isang miyembro ng Soul Eater Clan, normal para sa kanya na mag-iwan ng isang bagay na may kaugnayan sa Soul Eater Clan sa kanya. Higit pa rito, magiging mas madaling paniwalaan siya ni Old Kang. Oo, kung ganoon nga, kung gayon ay maaari na lamang naming ituring ito bilang isang bagay na natitira sa iyo ng iyong ama. Gayunpaman, ang bagay sa iyong katawan ay hindi maliit na bagay. Kung magagamit mo ito, tiyak na makakatulong ito sa iyo. Sa iyo. Gayunpaman, dahil hindi mo pa ito natuklasan, ibig sabihin ay nakatago ito sa iyong soul origin. Kung may oras ka, dapat mong subukang hukayin ito mula sa iyong soul origin at tingnan kung magagamit mo ito. Sa sandaling ito, maniniwala lamang si Old Kang na ito ay isang bagay na naiwan ng ama ni Shinju kay Shinju. Gayunpaman, talagang umaasa si Old Kang na magagamit ni Shinju ang bagay na ito. It's hidden in my soul origin. No wonder hindi ko naramdaman ang pagkakaroon nito. Narinig ang paalala ni Old Kang, biglang namulat si Shinju.
Gayunpaman, nagpa siya din si Xingju na gawin ang sinabi ni Old Kang at tingnan kung maaari niyang mahukay ang kakaibang anteng-anteng mula sa kanyang soul origin at gamitin ito. Noon, nakita ni Xingju ang anteng-anteng at ang nakakatakot na kapangyarihang taglay nito ay nag-iwan pa rin kay Xingju na may matagal na takot. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 263, Pinagpala ng Kalamidad. Sige, dahil iyon ang kaso, walang oras na mawawala. Dapat kang magmadali pabalik at tingnan kung maaari mong mahukay ang mga ron at tingnan kung magagamit mo ang mga ito upang tulungan ang iyong paglilinang sa hinaharap. Matapos kumpirmahin ang pinagmulan ng misteryosong bagay sa katawan ni Xingju, naiinip na hinimok ng matanda si Xingju. Kung ganoon ay aalis na ang junior na ito. Sa pangungulila ng matanda, walang choice si Xingju kundi ang lumabas sa silid ng matanda. Ngunit nang bumukas ang pinto, biglang huminto si Xingju sa kanyang kinatatayuan. Dahan-dahan siyang lumingon at ngumiti sa matanda. Matanda, pagkatapos matugunan ang mga usapin sa Gold Silver Villa, susundan ka ng junior na ito sa Soul Chamber at hahanapin ang Soul Puppet Manual para matulungan kang mabawi ang iyong pisikal na katawan. Pagkatapos sabihin niyon, hindi na hinintay ni Xingju ang sagot ng matanda. Ang kanyang figure ay naging isang sinag ng liwanag at lumipad patungo sa kailaliman ng Azura Palace. Sa pagtingin sa papaalis na figure ni Xingju, ngumiti ang matanda. Bakas sa kanyang kulubot na mukha ang isang bakas ng pag-asa at kasiyahan. Nang umalis si Xingju sa palasyo, hindi na bumalik si Xingju sa kanyang sariling palasyo. Sa halip, dumiretso siya sa secret chamber kung saan niya pino ang Blades of Azura kasama ang Heroic Emperor. Sa sandaling ito, si Xingju ay parang isang matandang lalaki. Gusto niya talagang malaman ang totoong anyo at gamit ng mga ron. Matapos makapasok sa sikretong silid, mabilis na umupo si Xingju na naka-cross-legged at ipinikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos, gumawa siya ng isang kakaibang selyo gamit ang kanyang mga kamay. Nang mabuo ang selyo, ang soul energy sa katawan ni Xingju ay marahas na ng inag at nagbago. Sa partikular, ang soul origin sa katawan ni Xingju ay tila nagbukas ng pinto na naglalabas ng soul energy. Ang selyong ito ay isang pamamaraan na natutunan ni Xingju mula sa soul devouring art. Pagkatapos mabuo ang selyo, ang kamalayan ni Xingju ay maaaring lumubog sa soul origin at maramdaman ang mga pagbabago. Bang, 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 bang. Dahil ito ang kanyang unang pagkakataon na pumasok sa soul origin, labis na kinabahan si Xingju. Gayunpaman, ito ang soul origin ni Xingju kung tutuusin. Sa makatuwid, nang pumasok ang kamalayan ni Xingju sa soul origin, naramdaman ni Xingju ang isang pakiramdam ng intimacy at isang malapit na koneksyon mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Tuluyan ng napawi ang kaba kanina. Ang soul origin ay napakaitim, tulad ng isang napakalalim na kailaliman, ngunit tulad din ng isang walang hangganang mabituing kalangitan. Gayunpaman, walang nakasisilaw na liwanag ng bituin dito, tanging kaluluwang kapangyarihan ang kumikislap na parang mga itim na dragon. Sa sandaling ito, si Xingju ay parang isang maliit na kaluluwa na lumulutang sa espasyong ito. Ang soul origin ay masasabing napakalawak, ngunit malinaw na naramdaman ni Xingju ang mga pagbabago sa soul origin, pati na rin ang pagkakaroon ng mga bagay. Sa makatuwid, nang pumasok ang kamalayan ni Xingju sa soul origin, nahanap na niya ang lokasyon ng mga ron. Matapos kumpirmahin ang lahat ng ito, lumukso ang figure ni Xingju. Tulad ng isang bulalakaw na tumatawid sa malawak na mabituing kalangitan, mabilis siyang lumipad patungo sa string ng mga ron. Habang mabilis na lumipad si Xingju, isang misteryosong bagay ang mabilis na lumitaw sa kanyang harapan. Ang mahiwagang bagay ay nasa anyo ng mga ron na nakita ni Xingju sa ancient ruins. Sa sandaling ito, ang orihinal na maliit na anteng-anteng ay naging isang colossus sa soul origin, tulad ng isang natutulog na dragon na pumulupot doon. Kasabay nito, ang isang mapang-ipang lakas na naging sanhi ng panginginig ni Xingju ay patuloy na kumalat. Napakalakas. Matapos matuklasan ang string ng mga anteng-anteng, si Xingju ay nagmamadaling huminto at hindi nang ahas na sumulong. Ito ay dahil naramdaman ni Xingju na ang mga ron ay buhay at may sariling kamalayan. Bukod dito, mayroon talaga itong napakalakas na aura. Higit pa rito, hindi nang ahas si Xingju na kumilos ng padalos-dalos. Maaari ko bang tanungin kung ikaw ang tumulong sa akin na pinuhin ng espiritual na patak noong araw na iyon? Nakatingin sa malalaking ron sa kanyang harapan, nagtanong si Xingju sa isang magalang at mapagpakumbabang tono. Sa katunayan, gustong subukan ni Xingju kung ang talisman na ito ay isang buhay na bagay. Gayunpaman, sa pagkabigo ni Xingju, hindi niya nakuha ang sagot na inaasahan niya. Ang mga ron ay tahimik pa ring nakabaon doon, nang walang kaunting pagbabago. Sa sandaling ito, medyo nag-aalangan si Xingju. Hindi niya alam kung dapat pa ba siyang mag-explore o umalis na lang. Kung magpapatuloy siya sa pagdalugad, natatakot siyang magalit sa nakakatakot na pag-iral na ito. Gayunpaman, kung aalis siya ng ganoon lang, ang pagsaliksik na ito ay walang kabuluhan. Pagkatapos mag-alinlangan saglit, itinikom ni Xingju ang kanyang mga ngipin at nagpas siyang ipagpatuloy ang paggalugad sa anteng-anteng na kasing laki ng isang higanteng dragon. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Xingju ay hindi lumipad ng kasing bilis ng dati. Sa halip, lumakad siya ng dahan-dahan at maingat. Habang papalapit siya, lalong nabalisa ang puso ni Xingju.
Bagamat malinaw na siya ay nasa kanyang sariling soul origin, siya ang dapat na pinuno ng lugar na ito. Gayunpaman, ang string ng mga anteng-anteng sa kanyang harapan ay nagbigay kay Xingju ng pakiramdam ng pang-aapi mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Para bang siya ang may-ari ng lugar na ito. Puweng. Ngunit sa sandaling ito, ang mga ron ay biglang nanginig ng bahagya. Kasabay nito, isang maitim na gas ang sumabog mula sa mga ron. Pinalibutan ng itim na gas ang mga ron, at pagkatapos ay patuloy itong bumagsak. Habang ito ay bumagsak, ito ay patuloy na nagbabago, na para bang ito ay malapit ng magkanden sa isang pisikal na katawan. Gayunpaman, ang labis na ikinagulat ni Xingju ay nasa loob ng maitim na gas, talagang naramdaman ni Xingju ang isang pamilyar na pakiramdam. Ito ay soul power, ang soul power na natatangi sa Soul Eater Clan. At sa loob ng soul power na ibinubuga ng mga ron, naramdaman ni Xingju ang isang kapangyarihan na 10,000 beses na mas malakas kaysa sa kanya. Weng. Gayunpaman, sa susunod na sandali, isang bagay na mas ikinagulat ni Xingju ang nangyari. Ang umiikot na maitim na gas ay talagang nagsimulang pumiglas, at dalawang sinag ng liwanag ang kumislap sa loob nito. Ito ay isang pares ng mga mata, isang pares ng walang emosyong mga mata. Gaano ka maglakas loob na abalahin itong pagpahinga ng Diyos? Sa sandaling ito, isang sinaunang tinig ang biglang tumunog mula sa loob ng masa ng gas. Nang marinig ni Xingju ang boses na ito, ang katawan ni Xingju ay nagsimulang tumigas ng hindi sinasadya. Hindi niya maigalaw ang bibig niya, magsalita pa. Brat, masyado kang mahina. Kung ikukumpara sa kanya, wala ka sa Diyos na ito. Scram. Huwag mong hayaang makita ka ng Diyos na ito sa ganoong kahinaang kalagayan. Sa pagtingin kay Xingju, na hindi man lang makapagsalita, muling tumunog ang sinaunang boses. Sa pagkakataong ito, ang boses ay napuno ng pangungutya at kahihiyan. Scram. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang dagandong ang biglang tumunog, at ang boses ay parang napakalakas na enerhiya na damaloy patungo kay Xingju. Sa sandaling marinig ni Xingju ang boses, naramdaman niya na ang kanyang buong katawan ay nawasak, nadudurog, at nawasak, na para bang siya ay mawawala. Emph. Kuhuhuhu. Kasabay nito, biglang bumukas ang mahigpit na nakapikit na mga mata ni Xingju sa secret room kung saan nagsasanay si Xingju. Sa sandaling ito, si Xingju ay basang-basa sa pawis at ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel. Ang malalaking subo ng magaspang na hangin ay patuloy na ibinuga mula sa bibig ni Xingju. Maging ang kanyang puso ay marahas na tumibok. Napakalakas, napakalakas. Sobrang nakakatakot. Sobrang nakatakot. Pagkaraan ng ilang sandali ng pahinga, sa wakas ay bumalik sa kanyang katinoan si Xingju. Gayunpaman, nang maalala niya ang nangyari kanina, si Xingju ay nakadama pa rin ng matagal na takot, dahil si Xingju ay nakadama ng hindi pa nagagawang banta at takot mula sa misteryosong rune. Bakit ang mahiwagang ekspertong iyon ay nagpadala ng isang nakakatakot na halimaw sa aking katawan? Si Senior ba ang sinasabi ng halimaw na iyon? Miyembro ba talaga ang Senior na iyon ng Soul Eater Clan? Pero kung ganoon nga, bakit hindi na lang ipinasa ng Senior na iyon ang kapangyarihan niya sa Soul Eater Clan? Bakit kailangan niyang pumunta sa baog na Inner Island para gumawa ng relic? Bakit niya ginawa iyon? Sa sandaling ito, si Xingju ay bumubulong sa sarili. Pinag-aaralan niya ang mga iniisip ng misteryosong eksperto, ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya ito maisip. Hindi niya mawari ang intensyon ng misteryosong eksperto. Teka, kung napakalakas ng halimaw na iyon, bakit sa katawan ko lang nanatili at hindi kinuha ang katawan ko? Hindi, parang ayaw nitong masaktan ako. Kung hindi, hindi ito makakatulong sa akin na pinuhin si Rilingzi at ipinasapa sa akin ang pinong kapangyarihan. Pero kung gusto nitong tulungan ako, bakit ayaw nitong makipag-usap sa akin? Hindi kaya ako malakas para kausapin ito. Nagpatuloy si Xingju sa pagsusuri, kahit na medyo magulo pa rin ang kanyang iniisip. Ngunit ngayon, isang bagay ang natitiyak ni Xingju. May nakakatakot na pag-iral sa kanyang katawan, at tiyak na may layunin ito para manatili ito sa kanyang katawan. Ngunit ngayon, ang halimaw na iyon ay ayaw sabihin kay Xingju ang layunin nito, at ang dahilan ay si Xingju ay mahina pa rin. Buzz. Sa sandaling ito, biglang lumabas ang isang tipak ng gas mula sa dibdib ni Xingju. Ito ang talisman ng komunikasyon na iniwan ni Xingju para kay Elder Feng. Kalimutan mo na, kung ito ay pagpapala, hindi sumpa. Kung ito ay sumpa, hindi ko ito maiiwasan. Matapos matanggap ang mensahe mula kay Elder Feng, pinunasan ni Xingju ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng secret chamber. Sa sandaling ito, sa Azure Palace, sina Elder Feng, Elder Kang, Ying Huang, Li Xiaohan, Su Linier, ang Thunder Leopard King, Xiaolong, at lahat ng mahahalagang miyembro ng Azure Palace ay natipon dito. Puno ng tensyon ang mga mukha nila. Swoosh! Biglang may kumislap na liwanag sa labas ng hall. Sa huli, pumasok ito sa kailaliman ng bulwagan at huminto sa trono sa gitna. Sa sandaling ito, lumitaw ang figurya ni Xingju. Master, anong nangyari? Pagkaupo ni Xingju, mabilis niyang tinanong si Elder Kang. Sa pagtingin sa mga taong nagkukumpulan sa kanyang harapan at sa kanilang kinakabahan na mga ekspresyon, alam ni Xingju na malamang na may nangyaring malaki. Si Xingju, ang Gold at Silver Villa ay naglunsad ng pag-atake sa Azure Palace.
Bukod dito, nagpadala sila ng napakalakas na hukbo. Nasira na nila ang lahat ng puwersa sa hangganan ng Azure Palace, at pupunta sila sa headquarters ng Azure Palace. Matapos marinig ang tanong ni Xingju, dahan-daang naglakad si Elder Feng sa gitna ng palasyo at sinabi kay Xingju na may pag-aalalang ekspresyon. Sa sandaling ito, kahit na ang karaniwang kalmadong matandang lalaki ay nagpakita ng takot na ekspresyon. Diyos ng Digmaan Azure. Kabanata 264, nakakakilabot na presensya. Hindi ko inaasahan na ang Gold and Silver Mountain Villa ay aatakihin ng Azure Palace sa Malaon. Mukhang matagal na nilang pinagplanuhan ito. Matapos marinig ang mga salita ni Elder Feng, nabigla si Xingju. Hindi niya inaasahan na ang Gold at Silver Mountain Villa ay maglulunsad ng pag-atake sa Azure Palace sa lalong madaling panahon. Dapat malaman ng isang tao na si Xingju ay nagdaos ng Merit Awarding Assembly. Sa kasalukuyan, ang mga pinuno ng Azure Palace at ang mga subordinate na puwersa nito ay natipon sa Azure Palace. Sa makatuwid, hindi lamang ang Eastern Region ay walang defensive force na gusto ni Xingju, ang pinaka-basic na defensive force ay nawala din. Kung ang Gold at Silver Mountain Villa ay maglulunsad ng pag-atake sa Azure Palace sa oras na ito ay magiging napakasama. Master, alam mo ba kung anong klaseng line-up ang pinadala nila? Bagamat labis siyang nabigla, bilang Palace Master ng Azure Palace, si Xingju ay kalmado pa rin sa ibabaw. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay maunawaan ang sitwasyon upang makagawa siya ng isang kontrahakbang. Mabilis niyang tinanong si Elder Feng tungkol dito. Hindi pa ako sigurado. Ang alam ko lang, mula sa hangganan ng Inner Region, maraming puwersa sa Eastern Region ang nasakop ng Gold and Silver Mountain Villa. At saka, ayon sa kaayusan ng mga puwersang sumikop sa Inner Region, dumiretso sila sa Azure Palace. Sumagot si Elder Feng na may bahagyang pagsimangot sa kanyang mukha nang marinig niya ang tanong ni Xingju. Matapos marinig ang mga salita ni Elder Feng, si Xingju ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Sa sandaling ito, sinusuri ni Xingju ang kasalukuyang sitwasyon. Sect Master Huang, ano ang kabuuang lakas ng Gold at Silver Mountain Villa? Sa sandaling ito, tinanong ni Xingju si Sect Master Huang ng Yellow Wind Sect. Ang Yellow Wind Sect ay maaaring ituring na isang veteranong paksayon sa silangang rehiyon. Higit pa rito, si Sect Master Huang ay nasa kapangyarihan sa loob ng maraming taon. Sa makatuwid, alam niya kahit kaunti ang tungkol sa mga paksayon sa panloob na rehiyon. Ito ay totoo lalo na para sa Gold at Silver Mountain Villa na nakipag-ugnayan sa Eastern Region. Si Sect Master Huang ay may malalim na pangunawa. Palace Master, ang Master at Deputy Master ng Gold at Silver Mountain Villa ay parehong Intermediate War Emperors. Higit pa rito, mayroong 4 na magagaling na tagapangasiwa sa Gold at Silver Mountain Villa. Ang 4 na magagaling na tagapangasiwa na ito ay pawang mga Early War Emperors. Sila ang pinaka-autoridad na pag-iral sa Gold at Silver Mountain Villa maliban sa 2 master. Bukod sa 4 na kitiwala, ang Gold at Silver Mountain Villa ay mayroon ding mahigit 1,000 matatanda. Ang mga matatandang ito ang namamahala sa iba't ibang ari-arian ng Gold at Silver Mountain Villa. Maliban sa unang Elder, na isang War Emperor, ang iba pa sa mga matatanda ay War Kings lamang. Iniulat ni Sect Master Huang kay Xingju ang detalye nang marinig niya ang tanong ni Xingju. Cult Leader Huang, sinong Combat Emperor sa tingin mo ang ipapadala ng Gold at Silver Mountain Villa para sa lakayin ng Azure Palace? Matapos marinig ang mga salita ni Cult Leader Huang, si Xingju ay tumahimik sandali, pagkatapos ay nagtanong ng nakangiti. Si Xingju ay palaging may magandang impresyon sa matandang ito, si Sect Master Huang. Bagamat isa lamang siyang mid-level na War King, ang kanyang halaga ay mas malaki kaysa sa iba. Higit sa lahat, ito ay dahil sa kanyang mataas na katalinuhan at walang pidgel na pag-uugali. Bilang master ng Gold and Silver Mountain Manor, sigurado akong hindi siya yuyuko ng napakababa para personal na atakihin ang Azure Palace. Higit pa rito, ang matandang lalaki na pinatay ni Miss Lin ay malamang na ang Great Elder ng Gold and Silver Mountain Manor. Dahil sa katotohanan na ang 4 na dakilang tagapangasiwa ay abala, napakahirap para sa kanila na umalis sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Sa makatuwid, nararamdaman ko na ang War Emperor na Seisalakay sa Azure Palace sa pagkakataong ito ay maaaring hindi mula sa Gold and Silver Mountain Manor. Malaki ang posibilidad na ang Gold and Silver Mountain Manor ay nagimbitan ng War Emperor mula sa Inner Circle. Kung tutuusin, ang lakas ng pananalapi ng Gold and Silver Mountain Manor ay kahanga-hanga, hindi mahirap para sa kanila na mag-imbita ng War Emperor. Gayunpaman, walang gaanong hindi kaakibat na War Emperor sa Inner Circle, at ang iba pang kapangyarihan ay hindi gagana para sa Gold and Silver Mountain Manor. Sa makatuwid, nararamdaman ko na ang Gold and Silver Mountain Manor ay hindi mag-iimbita ng higit sa 2 War Emperors. Isa-isang sinuri ni Sect Master Huang ang sitwasyon nang marinig niya ang tanong ni Xingju. Matapos marinig ang mga salita ni Sect Master Huang, ang mga kinakabahang ekspresyon sa mukha ng karamihan ay lumuwag. Noong una, hindi nila alam ang lakas ng Gold at Silver Mountain Manor, kaya naman sobrang kinakabahan sila. Ngunit ngayon, matapos marinig ang paliwanag ni Sect Master Huang, mas nakaramdam sila ng kagaanan. Pagkatapos ng lahat, mayroong ilang daang Battle Kings at 2 Battle Emperors na nagtipon sa Azure Palace.
Higit pa rito, ang Gold at Silver Mountain Manor ay hindi magpapadala ng lahat ng kanilang puwersa. Sa makatuwid, ang Azura Palace ay maaaring hindi kinakailangang mawala sa paghaharap na ito. Guro, bukod sa mga kapangyarihan sa Inner Circle na nagpapadala ng mga emergency na mensahe sa Azura Palace, mayroon pa bang ibang kapangyarihan na nagpapadala ng mga mensahe? Maaari mo ba silang kontaken? Pagkatapos marinig ang mga salita ni Sectmaster Wang, bahagyang tumanggo si Xingju sa kanyang ulo. Sa pagsang-ayon. Gayunpaman, pagkatapos magnilay-nilay, muli niyang tinanong si Elder Fang. Bukod sa mga kapangyarihan sa Inner Circle na nagpapadala ng mga emergency na mensahe sa Azura Palace, walang ibang kapangyarihan na nagpapadala ng mga mensahe sa Azura Palace. Gayunpaman, wala kaming natatanggap na tugon sa mga mensaheng ipinadala namin. Dahan-daang sumagot si Elder Fang nang marinig niya ang tanong ni Xingju. Hehe, maganda talaga ang plano ng Gold and Silver Mountain Manor. Matapos marinig ang mga salita ni Elder Fang, biglang tumawa si Xingju. Sa loob ng kanyang pagtawa, may bahid ng panunuya. Xingju, anong ibig mong sabihin? Ang biglang ngiti sa mukha ni Xingju ay lalong nagpagulo sa mga tao, at hindi nila alam kung ano ang gagawin. Hindi napigilan ni Elder Fang na humakbang at magtanong. Guro, hindi pa na-set up ang defensive network ng Azura Palace, at ang lahat ng War Kings ay natipon sa Azura Palace. Kung gusto talaga ng Gold at Silver Mountain Manor na salakayin ng Azura Palace, naitago sana nila ang kanilang aura at naglunsad ng sorpresang pag-atake sa Azura Palace. Gayunpaman, sa kahabaan ng daan, sunod-sunod nilang inatake ang subordinate powers ng Azura Palace. Sa kanilang mabigat na lineup, kung gusto nilang salakayin ang mga kapangyarihang iyon na wala man lang War King, bakit nila sila bibigyan ng pagkakataon? Magulat. Nang marinig ang tanong ni Elder Fang, sumagot si Xingju na may mahinang ngiti sa kanyang mukha. Xingju, sinasabi mo bang sinasadya ito ng Gold at Silver Mountain Manor? Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, sa wakas ay naunawaan ni Elder Fang at ng iba pang mga tao kung ano ang nangyayari. Tama, halatang sinusubukan ng Gold at Silver Mountain Manor na gumawa ng diversion. Alam nila na ang lahat ng makapangyarihang mandirigma ng Azura Palace ay nagtitipon sa Azura Palace, kaya sinadya nilang ipaalam sa amin na sila ay umaatake sa Azura Palace sa napakabilis na bilis. Gusto nilang umupo tayo at maghintay sa kamatayan. Bilang isang sa totoo lang, sinasamantala nila ang katotohanan na tayo ay nasa depensa ba para salakayin ang mga teritoryo ng Eastern Region. Higit pa rito, alam ko rin na ang dahilan kung bakit ang Gold at Silver Mountain Manor ay nakakaalam ng mga galaw ng Azura Palasyo dahil may especially iya sila sa atin. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, kumikinang na parang mga sulo ang mga mata ni Xingju. Ang kanyang matalim na tingin ay dumaan sa mga tao sa Azura Palace. Ano? Especially iya. Gayunpaman, nang marinig ang mga salita ni Xingju, nagulat ang lahat. Gayunpaman, sa parehong oras, nadama nila na ang sinabi ni Xingju ay makatwiran. Kaagad, sinimulan nilang ibigay ang kanilang kainahinala at mapanghula ng mga tingin sa mga tao sa palasyo. Chief ng Ghost Gate Hall, sino sa tingin mo ang especially iya? Habang ang lahat ay gumagawa ng sariling hula, biglang itinoon ni Xingju ang kanyang matalim na tingin sa isang lalaking may goatee at palipat-lipat na mga mata. Siya ay walang iba kundi ang pinuno ng Ghost Gate Hall. Ang pinuno ng Ghost Gate Hall ay isa sa mga unang pinuno na nagsumite sa Azura Palace. Gayunpaman, sa sandaling ito, tila kakaiba ang kanyang kinikilos. Noon pa man siya ay isang flamboyant na tao, ngunit nang banggitin ni Xingju ang especially iya, hindi siya tumingin sa paligid tulad ng iba. Sa halip, ibinaba niya ang kanyang ulo at hindi umimik. Ito. Ako. Nang marinig ang mga salita ni Xingju, ang hepe ng Ghost Gate Hall ay hindi maiwasang manginig. Kasabay nito ang pagkislap ng kanyang mga mata, at pati ang kanyang puso ay bumilis. Ang hindi pangkaraniwang pag-uugali niya ay naging dahilan upang ang lahat ay tumingin sa kanya na may kainahinala. Sampal. Chief ng Ghost Gate Hall, alam mo ba ang iyong krimen? Sa sandaling ito, biglang bumangon si Xingju, itinuro ang kanyang daliri sa hepe ng Ghost Gate Hall at sumigaw ng malakas. Higit pa rito, ang dagandong na ito ay naglalaman ng napakaraming puwersang panunupil. Napakasensitibo ng soul energy ni Xingju. Nang banggitin niya na may especially iya sa Azura Palace, inilabas na niya ang kanyang soul energy para hanapin ang soul ripples sa lahat. Sa lahat ng mga tao sa Azura Palace, tanging ang hepe ng Ghost Gate Hall ang nagpakita ng anumang hindi pangkaraniwang pag-uugali. Kaya naman, sigurado si Xingju na siya ang especially iya. Lord Palace Master, mangyaring iligtas ang aking buhay, mangyaring iligtas ang aking buhay. Talagang napilitan akong gawin ito. Ilang buwan na ang nakalilipas, banihag ng Gold at Silver Villa ang aking anak na babae at asawa, pinagbantaan ako ng kanilang buhay upang pilitin akong gawin ang mga bagay na ito. Hindi ko talaga sinasadya na ipagkanulo ka, Lord Palace Master, ako talaga. Sa sandaling ito, sa wakas ay hindi na napigilan ng Hallmaster ng Gwemen Hall ang kanyang kaba at pagkabalisa. Bigla siyang lumuhad sa lupa at umiyak ng mapait habang patuloy na nagmamakaawa para sa pagpatay. Bilang unang pinuno na sumali sa Azura Palace, nasaksihan ng hepe ng Ghost Gate Hall ang malupit na pamamaraan ni Xingju.
Sa makatuwid, labis siyang natakot na papatayin siya ni Xingju. Ako, si Xingju, ay hindi isang walang pusong tao. Isinasaalang-alang na malaki ang naiambag mo sa Azura Palace, ililigtas ko ang iyong buhay. Sa pagtingin sa chief ng Ghost Gate Hall na nakayuko sa kanya, si Xingju ay nagpakawala ng walang magawang buntong hininga. Naramdaman niya mula sa ripples ng kaluluwa na hindi nagsisinungaling ang chief ng Ghost Gate Hall. Higit sa lahat, malaki pa rin ang silbi ni Xingju para sa kanya. Salamat, Lord Palace Master. Salamat, Lord Palace Master. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang hepe ng Ghost Gate Hall ay hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Pagkaraan ng ilang sandali, nakabawi siya sa kanyang pagkabigla at mabilis na nagpasalamat kay Xingju. Huwag mo pa akong pasalamatan, kailangan ko pa ang tulong mo sa isang bagay. Nang makita ito, pumunta si Xingju sa hepe ng Ghost Gate Hall at tinulungan siyang tumayo na may ngiti sa kanyang mukha. Nang makita niya ang pagkilos ni Xingju, ang hepe ng Ghost Gate Hall ay may pagtataka sa mukha. Ano ito, Palace Master? Ipaalam sa Gold at Silver Villa na ang Azura Palace ay nagpa siya na ipagtanggol ang Azura Palace at hintayin ang kanilang pagdating. Sabi ni Xingju na may mahinang ngiti. Lord Palace Master, hindi mo magagawa iyan. Hahayaan na lang ba natin na lusubin ng Gold at Silver Villa ang ating Eastern Region? Sa sandaling ito, hindi na napigilan ng ilan sa mga pinuno ng puwersa ng sangay ang kanilang pagkabalisa at humakbang. Pasulong na magtanong. Gayunpaman, hindi sila pinansin ni Xingju. Sa halip, dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad patungo sa kanyang punong upuan. Pagkarating niya sa punong upuan, biglang tumalikod si Xingju. Sa sandaling ito, isang mabangis na tingin ang lumitaw sa kanyang mukha. Mga eksperto ng Azura Palace, makinig kayo. Ngayon, sumunod ka sa akin sa labanan at patayin ang lahat ng sumasalakay sa silangang rehiyon. Kasabay nito, isang nangingibabaw na utos ang lumabas sa bibig ni Xingju. Naiintindihan. Matapos marinig ang utos ni Xingju, lumiwanag sa tuwa ang mukha ng lahat. Ang kanilang dugo ay nagsimulang kumulo, at isang nakakabinging dagandong ang umalangaw mula sa Azura Palace, na umalangaw sa buong Azura Mountain Range. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 265, Pangmatagalang Pagpaplano. Matapos suriin ang kasalukuyang sitwasyon, nagpa siya si Xingju na iwanan ng ilang War Kings na namamahala sa pag-activate ng defensive formation upang protektahan ang Azura Palace. Sinundan siya ng iba pang War Kings, at napakalinaw ng layunin ni Xingju. Gusto niyang pamunuan ang mga eksperto ng Azura Palace at patayin ang lahat ng mula sa Gold at Silver Mountain Villa na pumasok sa Eastern Region. Sa sandaling ito, sa pangunahing plaza ng Azura Palace, mayroong mahigit 300 War Kings na nakatayo sa maayos na paraan. Sa sandaling ito, lahat sila ay nasa mataas na espiritu at ang kanilang moral ay mataas. Isa pa, puno ng excitement ang mga mukha nila. Sa kanila, hindi na sila makapaghintay na magkaroon ng showdown sa mga mula sa Gold at Silver Mountain Villa. Para sa kanila, ang pagsalakay ng Gold at Silver Mountain Villa ay hindi lang nakatarget sa Azura Palace at Xingju, kundi sa buong Eastern Region. Ang silangang rehiyon ay kumakatawan sa Azura Palace, at ang Azura Palace ay kumakatawan sa silangang rehiyon. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Xingju at ang iba pa ay wala sa pangunahing plaza. Sa halip, sila ay nasa kailaliman ng Azura Palace, sa loob ng isang kakaibang tore. Ang tore ay may 8 sulok sa hugis, at ang lugar sa ilalim ng lupa ay 1,000 metro kwadrado lamang, ngunit 10,000 metro ang taas nito. Higit pa rito, mayroong 8 hugis kono na mga halinging dart steel sa tuktok ng tore. Ang 8 haligi ay nakaturo sa 8 magkakaibang direksyon, at ang napakasensitibong mga alon ng enerhiya ay kumukutitap sa kanila. Ito ang communication tower ng Azura Palace. Gamit ang tore na ito, ang Azura Palace ay maaaring direktang magpadala ng kanilang mensahe sa lahat ng mga kapangyarihan sa silangang rehiyon. Gayunpaman, ang mensaheng ipinadala ni Xingju ay hindi sa mga branch powers ng Azura Palace, kundi sa 10,000 Beasts Mountain Range. Kumusta iyon? Pumayag ba sila? Nang si Xingju ay bumaba mula sa communication tower, si Elder Fang at ang iba ay mabilis na lumapit sa kanya at nagtanong. Ito ay dahil ipinangako ni Xingju na hanggat ang silangang rehiyon ay nagkakaisa, ang 10,000 Beasts Mountain Range ay hindi na mapapailalim sa kontrol ng Azura Palace. Sa makatuwid, si Xingju ay humihingi ng tulong sa 10,000 Beasts Mountain Range. Pumayag man sila o hindi, nasa kanila na lahat. Nang makita kung gaano kinakabahan si Elder Fang at ang iba pa, tumanggo si Xingju na nakangiti. Ito ay mahusay. Sa pagkakataong ito, ipapaalam natin sa Gold at Silver Mountain Villa kung gaano kalakas ang Azura Palace. Nang malaman nila na ang 10,000 Beasts Mountain Range ay sumang-ayon na tumulong sa Azura Palace, lalo silang natuwa. Kahit na ang bilang ng mga Battle Kings sa 10,000 Beasts Mountain Range ay hindi kasing dami ng Battle Kings sa Azura Palace, ang kabuuang lakas na taglay nila ay napakabigat. Gayunpaman, ito ay kadalasang dahil sa Demonic Beast Formation na ibinigay sa kanila ni YT. Ang kasalukuyang plano ni Xingju ay salakayin ng mga mandirigma ng Azura Palace at ang Magical Beasts Army ng 10,000 Beasts Mountain Range sa Gold at Silver Villa mula sa magkabilang panig, na tinatakan ang kanilang pag-atras.
Nang maramdaman nilang nasakop na nila ang higit sa kalahati ng Eastern Region at handa ng salakayin ng punong tanggapan ng Azure Palace. Sa totoo lang, wala na siyang pag-asa na sitwasyon. Walang oras para matalo. Mabilis tayong umalis. Nakangiting sabi ni Xingju sa lahat. Habang nagsasalita siya, lumabas siya ng communication tower. Xingju. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang matandang boses ang biglang tumunog sa likod ni Xingju. Matanda. Anong problema? Nang makita iyon, mabilis na tumigil sa paggalaw si Xingju at nagtanong ng may paggalang. Nang makitang huminto si Xingju sa paggalaw, dahan-dahang naglakad ang matanda sa tabi ni Xingju at bumulong sa kanya. Xingju, dahil ang Gold at Silver Villa ay isang inner circle power, dapat nilang malaman ang tungkol sa Soul Eater Clan. Sa makatuwid, hindi mo dapat gamitin ang mga lihim na pamamaraan ng Soul Eater Clan kapag nilalabanan sila, kung hindi, ito ay magdadala ng isang malaking kapahamakan. Magtiwala ka, Old Kang. Naiintindihan ni Xingju. Magalang na sagot ni Xingju matapos marinig ang paalala ni Old Kang. Sa katunayan, kahit na hindi siya ipaalala ni Old Kang, alam na ni Xingju kung gaano kaseryoso ang bagay na ito. Ang mga kapangyarihan sa loob ng bilog ay hindi katulad ng mga kapangyarihan ng panlabas na bilog, na matatagpuan sa gilid ng rehiyon ng matayog na langit. Pagkatapos ng lahat, ang panlabas na bilog ay katulad ng walang hangganan na karagatan at ang 4 na kontinente. Maaaring narinig nila ang tungkol sa Soul Eater Clan, ngunit wala silang masyadong alam tungkol dito. Gayunpaman, ang mga kapangyarihan ng panloob na bilog ay naiiba. Mas malapit sila sa gitna ng Toiring Heaven region, para mas marami silang alam tungkol sa Soul Eater Clan. Pagkatapos ng lahat, ang Soul Eater Clan ang pinakamalakas na kapangyarihan sa buong Toiring Heaven region noong nakaraan. Higit pa rito, ang Spirit Eater Clan ay nawasak lamang ng mahigit 100 taon. Ang iba't ibang mga gawa ng Spirit Eater Clan ay tiyak na nag-iwan ng malalim na impresyon sa puso ng ilan sa mga eksperto sa mas lumang henerasyon. Kaya, alam ni Xingju na talagang hindi niya magagamit ang Spirit Explosion, ang signature martial technique ng Spirit Eater Clan. Tara na. Matapos ibigay ang kanyang pangako kay Old Kang, ibinuka ni Xingju ang kanyang madilim na pulang pakpak at lumipad palabas ng Azure Palace. Kasabay nito, umalangaw ang isang dumadagandong na dagandong sa malawak na palasyo ng Azure. Swoosh 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 swoosh. Nang umalangaw ang dagandong, daan-daang figure ang pumailang lang sa kalangitan mula sa Azure Palace. Tulad ng mga araw na umaalis sa langit, sinundan nila si Xingju at lumipad patungo sa inner circle. Sa isang iglap, nawala sila sa abot tanaw. Buzz. Pagkaalis ng mga eksperto ng Azure Palace, ang Azure Divine Tower sa gitna ng Azure Palace ay naglabas ng malakas na dark purple na enerhiya. Pagkatapos, dahan-daang tinakpan ng hindi masisirang defensive formation ng Azure Palace. Pagkatapos umalis sa Azure Palace, pumasok si Xingju at ang kanyang grupo sa dimensional space. Itinago nila ang kanilang mga aura upang maiwasang maakit ang atensyon ng mga eksperto ng Gold Silver Mountain Villa. Ni Xingju na ang Gold Silver Mountain Villa ay hindi talaga umaatake sa Azure Palace. Sa halip, sinasalakay nila ang iba't ibang sangay ng Azure Palace. Ito ay dahil ang kanilang target ay hindi lamang ang Azure Palace, ngunit ang buong Eastern Region. Kaya, ang dapat gawin ni Xingju ngayon ay hindi matuklasan ng mga tao ng Gold and Silver Mountain Villa. Sa halip, kailangan niyang dumaan sa kanila at makarating sa kanilang likuran. Nang hindi nila nalalaman, papatayin niya ang lahat ng mga eksperto ng Gold and Silver Mountain Villa na sumikop sa mga puntos at sisirain ang kanilang defensive net. Pagkatapos, bubuo siya ng isang pagkubkob kasama ang Magical Beast Army mula sa Thousand Beast Mountain Range, na nakapalibot sa mga puwersa ng Gold Silver Mountain Villa mula sa likuran. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Xingju na palawakin ang saklaw ng kanyang enerhiya ng kaluluwa sa maximum. Ito ay dahil kailangan malaman ni Xingju kung anong uri ng lineup ang ipinadala ng Gold Silver Mountain Villa sa pagkakataong ito. Ilang War Kings at War Emperors ang ipinadala nila. Kung mayroon lamang 2 mababang antas na War Emperors, mauunawaan pa rin ito. Pagkatapos ng lahat, ang Azure Palace ay mayroon pa ring 2 Battle Emperors, ang Yinghuang at Sulinir. Lalo na si Sulinir, ang kanyang lakas ay madaling talunin ng isang War Emperor ng parehong antas. Gayunpaman, kung mayroong higit sa 2 mababang antas na Battle Emperors, hindi ito kakayanin ng panig ng Azure Palace. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng isang War Emperor ay hindi isang bagay na maaaring matumbasan ng bilang ng War Kings. Sa sandaling ito, umalis na si Xingju at ang kanyang grupo sa Azure Palace sa loob ng ilang araw. Habang sila ay patuloy na umaasenso, si Xingju ay nagsimulang bahagyang nakaramdam ng mga aura ng War Kings. Bagamat sinadya nilang itago ang kanilang mga aura, hindi pa rin sila makatakas sa katinoan ni Xingju. Sa wakas natagpuan na rin sila. Sa sandaling ito, ang mga sulok ng bibig ni Xingju ay hindi maiwasang mabaluktot pataas, at isang nakaka-relax na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Kuya Xingju, naramdaman mo ba ang mga War Emperors? Hindi napigilan ni Li Xiaohan na tumangala saglit, pagkatapos ay nagtanong na may mahinang ngiti sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, si Li Xiaohan ay kapareho ni Xingju, gamit ang kanyang espesyal na enerhiya ng kaluluwa upang hanapin ang bilang ng mga eksperto sa Gold Silver Mountain Villa.
Bagamat maaari niyang makita ang pagkakaroon ng War Kings, hindi pa rin niya maramdaman ang sinumang War Emperors. Gayunpaman, sa sandaling ito, alam niya na malamang na natagpuan ni Xingju ang mga War Emperors. Oo, bagamat napakalabo nito, makukumpirma ko na dapat silang mga War Emperors. At saka, sila ay dalawang mababang antas na Battle Emperors. Nang marinig ang tanong ni Li Xiaohan, bahagyang ngumiti si Xingju at sinabi. Dalawang War Emperors, halos 500 War Kings, at 10,000 martial gods. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, hindi napigilan ni Ying Huang na ngumiti at sabihin sa isang nakaka-relax na paraan. Kung ganoon nga, ang lakas ng Gold Silver Mountain Villa at ng aking Azure Palace ay hindi ganoon kalayo. Ang numerong tinutukoy niya ay ang kabuoang bilang ng mga eksperto na naramdaman ni Xingju at ng kanyang grupo habang nasa daan. Oo, parang ang grupong ito ng mga tao ang dapat na maging pangunahing puwersa ng Gold Silver Mountain Villa. At saka, dahan-dahan silang lumalapit sa Azure Palace, at kasabay nito, nagsiset up din sila ng defensive net. Sa madaling salita, lahat ay tulad ng inaasahan ko. Ang Gold Silver Mountain Villa ay walang intensyon na direktang salakayin ang Azure Palace. Sa halip, gusto nilang kontrolin ang higit sa kalahati ng teritoryo ng Eastern Region bago salakayin ang Azure Palace. Matapos imbestigahan ang kabuoang lakas ng Gold Silver Mountain Villa, hindi napigilan ni Xingju na ngumiti, at sa loob ng ngiti na iyon ay may bakas ng pagpatay na layunin. Swoosh! Sa sandaling ito, biglang binilisan ni Xingju ang kanyang lakad, lumipad patungo sa panloob na rehiyon. Sa likod ni Xingju, pinabilis din ng mga eksperto ng Azure Palace ang kanilang bilis. Upang maiwasang maakit ang atensyon ng Gold Silver Mountain Villa, sinadyang iwasan sila ni Xingju at lumihis. Gayunpaman, nang lampasan ni Xingju at ng mga eksperto ng Azure Palace ang grupo ng Gold Silver Mountain Villa, wala pa ring ideya ang mga tao ng Gold Silver Mountain Villa na nahulog sila sa bitag na itinakda ni Xingju. Mayroong libu-libong lalaki sa Golden Silver Mountain Villa. Sa kanila, mayroong halos 500 War Kings at 2 War Emperors. Ang iba sa kanila ay mga martial gods. Ang napakaraming bilang ng mga lalaki ay dahan-daang sumusulong. Ito ay isang tanawin upang makita. Gayunpaman, kahit nasa napakaraming bilang ng mga tao, nagawa pa rin nilang ganap na itago ang kanilang mga aura. Mula dito, masasabi ng isang tao na ang Gold Silver Mountain Villa, bilang isang kapangyarihan sa panloob na rehiyon, ay may ilang mga trick sa kanilang manggas. Gayunpaman, nakakalungkot na ang kalaban nila ay si Xingju. Sa kasalukuyang soul energy ni Xingju, maliban kung ito ay isang eksperto na mas malakas kaysa sa kanya, walang sino man ang makakatakas mula sa pagtuklas ni Xingju, kahit na sinadya nilang itago ang kanilang mga aura. Sa sandaling ito, ang grupo ng Gold Silver Mountain Villa ay dahan-daang sumusulong. Ang mga martial gods ay pawang nakasakay sa kakaibang hugis kabayo ng mga demonyong hayop, at mayroon ding mga war kings na nakasakay sa swift eagles sa kalangitan. Hindi alintana kung ito ay ang swift eagles sa kalangitan o ang hugis kabayo ng mga demonyong hayop sa ibaba, lahat sila ay dahan-daang umuusad sa isang maayos na porma sayon. Napakalakas ng gayong kahangahangang paraan.